Hello guys, welcome again to Fix Up. So here we are again guys, meron tayo repair today guys. Isang GeForce RTX palette 3060 series guys, 2-in-1. So ang problem guys is hindi siya nag-display. Gaya ng sabi ng ating customer, hindi daw nag-display. Tama nga siya guys. So yun guys, try natin i-check guys. Okay guys, check natin. Okay, ohms reading tayo guys. 1.8 kilo ohms. 4.8 kilo ohms. 11 kilo ohms. 11 ohms, sorry. 11.9 ohms. Nasa kilo ohms naman siya. So, wala tayong ground. Wala tayong ground, guys. Wala tayong grounded. So, wala tayong shorted, guys. Try natin itong 16. Okay, nasa kilo ohms din siya. Tama ba? Sa kilo ohms din siya. So, wala tayong shorted, guys. So, what happened? Bakit wala siyang display? Physical checking tayo guys. Dito sa side na to guys, masyado nang madumi oh. Diba? Ito, lalo na to. Parang may liquid damage dito konti. Kasi parang yung nag-moist yata yung thermal pad. O liquid damage yan guys. Kasi parang may basa oh. Kung mapapansin nyo, parang may something, di ba? Ayan. Diba guys? Parang may something siya, oh. Ayan, parang may nabasa siya rito, banda. Diba? Amag. Hindi ko alam. Ito, basa ito eh. Hindi natin alam kung ano meron dyan. Okay. Ito yung 5 volt controller natin. Madumi siya guys. Oh. Madumi siya. Nagkaroon na siya ng corrosion. Ito. Corroded na to guys, oh. Wow. Corroded. Ang dumi siya. Wow, dumi. Oh. Look at that. Wow. May sign dito guys na nag-overheat. May damage. May sign tayo uminit dito. Meron siyang burn mark. Diba? May burn mark siya dito guys. Also dito guys, may burn mark din. Sign na masyadong mainit dito sa part na to. Kita nyo guys. Yan o. Kita nyo. Diba? Parang kulay ng tambucho. Yung kulay ng tambucho na kulay silver. Tapos pag nainitan, nagkakaroon ng rainbow. Okay. Likod tayo. Ito guys oh. May sign of, ito kayo sa likod ng memory. Yan o, kita nyo. Diba? Parang meron siyang rainbow.
Sa physical checking pa lang guys, malalaman na natin yung problema. Ayan o. Ayan. So, very obvious yung memory ang nagkaroon ng damage dito. And also siguro yung ibang component. Pero I'm not sure guys. Of course, mainit talaga yung memory. Okay. So yun guys, kailangan natin i-check muna. Linisan muna natin guys. Ito pa guys, meron pa oh. Parang may nasunog rito. Okay, okay guys, linisan muna natin siya. I-ano natin siya. Gawa natin ng cleaning solution natin guys. Babad muna natin siya dun guys mga after 15 minutes. Then after nun guys, try natin siyang i-check ulit. Balikan natin. Kasi madumi pa guys, kaya parang mahirapan tayo dito mag-check. Tulad nyo ngayon guys. Ayan guys. Kaya madumi ito guys oh. Ayan. So okay dito. Ito parang may damage dito guys oh. May sunog. Kanyan. Sunog. Ma-repair pa kayo natin to guys. Okay, kaya pa yan. Okay, see you soon guys. Gagawin ko lang ng solution to guys. Then after 15 minutes or 30 minutes guys, try natin i-check ulit. Okay. So yan guys, binabad ko muna siya sa solution natin para malinis po natin siya. After siguro mga 30 minutes guys, hanguin na natin siya dyan. Kasi linisan natin. 2,000 years later. Guys, after natin malinis siya sa ating solution guys, check tayo ng voltage na guys kung ano yung mga present voltage natin. So napatuyo ko na siya guys. Yan, so pwede na natin siyang i-test ng voltage guys. Malinis na siya guys. Yan, so test tayo ng voltage ngayon guys. Ano yung mga present voltage natin. Power on natin ang power band. Okay. Test natin to. Dito tayo para mas safe. May 5 volt tayo guys. Ito ano to. So meron tayong 1.8. Okay. Walang voltage to. Why? Walang voltage to. So off natin. Umiinit siya. Bakit walang voltage to, no? So walang voltage. Shorted ba siya? Naka-ohms tayo ngayon guys. Okay, so hindi ba yung value niya? Check natin to guys kung mayroon tong supply. Okay, balik tayo rin lang natin. Tignan natin kung may supply to guys. Okay, meron tayong 12 volts dito. Okay, so meaning ito ay 12 volts, ito ay 5 volts, ito ay 1.8, and ito ay 12 volts. So yun na, wala to. So may 12 volts tayo dito. Ito ay so no voltage. So, possible ito guys ay isang memory. No voltage. Dito may voltage pa tayo. Okay, may 12 volts tayo rito sa capacitor. Tingnan natin kung anong voltage ito guys. Malamang 12 volts yan. Yan yung galing sa capacitor. Okay. Umiinit na siya. So, 1.3 para sa memory. So, meron tayong memory guys. 1.3. Umiinit na siya guys. Umiinit siya. So, bakit walang display? Ito, ano kaya ito guys, no? Itong walang voltage. Check nga natin guys kung ano to. So, yan guys. Naglagay tayo guys ng wired. Nag-jumper wire tayo dito guys para madali tayo makapag-isolate. So nag-jumper wire tayo guys sa pin number 2. Ito yung enable guys ng
driver MOSFET ng isang power reels. Itong power reels na to guys, ito yung PEX, diba? Ito yung walang voltage. So, hindi naman siya grounded, pero wala siyang voltage kasi walang enable na pumapasok dito. So, yan guys, ilagay natin sa microscope guys para makita nyo. Linisan ko muna. Guys, ito yung driver MOSFET ng ating 0.9 volt o yung PEX natin na naka-connected to kasi guys sa ating GPU. So kaya siya guys hindi nagkakaroon ng display dahil yung kanyang required voltage is kulang. Yung kanyang 1.0 volt or 0.9 volt is missing. So ito guys, hindi siya sorted pero hindi siya nagpa-power on. Hindi siya nagpo-produce ng voltage na papunta rito sa coil. Ang gagawin natin guys, upon checking ko, wala siyang voltage guys. Wala siyang something na 1 volt or 1.8 volt kung ano yung pinoprovide yan. Pero I'm sure guys, nasa 1 volt yan. Okay guys, so hanapin natin, nag-connect tayo ng wire guys. Hanapin natin kung saan yan nakakonekta. Kasi yung resistor na yan guys, mayroon pang isang resistor yan na nagpo-provide yan. So, kinonek ko dyan guys para isolate kung saan pa ang connection yan. Kasi napakaliit guys, nasa likod yung kanyang connection yan eh. So, kung makikita nyo guys, pa-power on ko lang. So guys. So, wala siyang voltage guys. Wala siyang voltage. Pero yung kanyang VCC 12 volts meron din dito guys. May 5 volt, may 5 volt, may 12 volt. Yan guys, meron. So kailangan lang natin guys mapagkaroon ng enable dito para mag-provide ng pigod sa pin number 1. So isolate tayo guys. Isolate tayo. Ito yung purpose ng wire na nilagay natin guys kung bakit tayo naglagay ng jumper wire. Kasi mahirap guys mag-isolate pag masyadong maliit yung resistor doon o yung pin ng driver MOSFET. Kaya dito tayo guys. So babalik na rin natin dahil nandito siya. Malamang nasa likod lang yung guys. Okay, isolate tayo guys. Nakikita nyo ba? Okay. Dito nung banda yan guys. Okay, dumikit pala. Okay. Itabi natin to dahil dumidikit. Okay. Dito lang banda yan guys. Tatlo yung resistor niya, minsan dalawa lang. Ito wala. Ano yun? Dito lang yan. Posibleng wala yan dito. Yun. So guys. Kita na natin. Ito. Ito siyang resistor, di ba? Yan. Yan yung connected. Yan yung connection yan. Itong jumper wire na to guys. Ayan. So, try natin sa microscope guys para madali natin makita. Okay. Guys, ito yun. Ito yung nakita nating resistor na nagbe-beep. So, ito yung connection niya. So, lagyan natin guys ng voltage. Tignan natin kung tumatagos ba yung voltage doon. Okay, power on ko lang guys. Okay, check natin. So, walang voltage dito sa side na to guys. Try natin dito. Yun guys. Meron siyang 3.2 voltage guys. Hindi tumatagos dito. Okay, tignan natin sa schematic guys kung ano ang kanyang value. So guys, based sa schematic guys, sa pin number 2, so guys, ang kanyang value ay 17.4K na resistor.
Yan dapat guys. So, ito yung PS Fix DD enable natin. Yan yung ating enable para sa ating PEX. So, ang dapat ang value niya 17.4K guys. So, 17.4K. Okay. Yan. So, guys, upon checking natin sa schematic, ang value dapat ng resistor na to ay 17.4K dapat siya. So, try natin i-check ngayon guys kung anong value niya. Yun, guys, nakita nyo? 6.51 kilo ohms lang ang value niya. Napakababa. Baliktarin natin. Yun, 6.50 kilo ohms, guys, ang kanyang value. Should be, dapat 17.4 siya. So, it's possible, guys, na may problema siguro yung ating driver MOSFET dahil possible baka tumawid yung kanyang voltage doon papunta sa driver MOSFET, nasira. Pero first of all guys, para just to make it sure, mag-isolate tayo, palitan muna natin to ng 17.4. Then after that, try natin i-check kung yung driver MOSFET is magpo-provide ng voltage, is yun yung ating goal. Okay guys, ano ko lang yan, perception ko lang na baka nasira lang yung driver MOSFET, pero hindi ako sure. Siyempre, pag mataas yung voltage na pumasok sa enable, magpo-provide ng mataas din na P-good yung ating driver MOSFET. So, possible na ikakat nyo yun. Magkakaroon ng over voltage control o protection. Okay guys, it's almost 11:30 na. See you tomorrow guys. Ipagpatuloy natin ito bukas. Bye-bye you. Good night. So guys, good evening again. So welcome back. It's Wednesday guys. So remember guys, ito yung connect natin last night, kagabi, na yung itong value ng kanyang resistor na papunta sa may enable is nagbago ang value. So nagkaroon ako ng theory guys. Connect ko ulit yung schematic guys. So i-check natin to guys. Dapat ito guys ay 17.4 something. Yan yung sinasabi sa schematic kagabi guys. Pero guys, hindi ko pa napapalitan yan, hindi pa natin pinapalitan. Tignan nyo guys yung reading natin sa sa ating ohm. Tignan nyo to guys ha. O diba guys, 17.38, tama, 17.4. O diba, hindi ko pinalitan yan guys. So nag-come up sa akin guys ang scenario. Ito yung nangyari dito guys. Eto guys, remember guys, meron tayong pin number 2 papuntang enable na resistor na 17.4. Kahapon iba yung value. So hindi pala yan ang may cause ng issue kung bakit hindi pumupunta ang ating enable papunta sa pin number 2. Ang cause ng issue niya guys, as itong resistor na to. Yan, na nakakonect na resistor na yan. So, ang ibig sabihin ko guys, in short, itong 10K na resistor ay nag-iba ang value niya guys. Nag-iba yung value niya. Lakihin pa natin para makita nyo. Yan, so naging 4.6 yung kanyang value guys instead na 10K. Ibig sabihin guys, yung 3.3 guys na dumadaan dito, dumadaan siya guys. Ang problem, hinahatak papuntang ground. Papuntang ground yung ating 3.3. Kaya hindi nakakarating ng enable sa pin number 2. So, tinanggal ko to guys. Nung tinanggal ko siya, yung tinest ko kanina, nakita nyo naman, naging 17.38 na siya. So, yun to guys. So, tinanggal ko na guys, yung isang resistor dito. Remember, kagabi guys, sinagyan ko yun ng jumper wire para makapag-isolate tayo. So, ibig sabihin guys, ito is 10K. Palitan natin siya ng 10K guys. Tignan natin kung magbabago ang kanyang reading. Ay, magbabago. Ay, magkakaroon na tayo ng enable sa pin number 2. Dito, dapat magkaroon na tayo ng enable sa pin number 2. Yan guys. Okay. So guys, napalitan na natin. Remember, so try natin check kung meron na tayong voltage dito. Hindi ko alam kung anong exact voltage ang meron dyan guys. Try natin. Power on.
Yun guys, meron na tayong 1.2. So try natin sa ating pin number 2. Yun guys, meron na tayong 1.2 sa ating enable. P-good. So wala tayong P-good guys. Wala tayong P-good. Okay guys, upon checking natin guys, itong ating driver MOSFET na to, ang ating driver IC controller ng ating 1 volt or 0.9 volt sa PEX ay hindi nagpo-provide ng P-good. Okay guys, na-restore na natin yung ating pin number 1 na enables. Dapat supposedly dapat nagpo-provide na yan ng ating P-good guys. So palitan natin to guys. Try natin palitan. So guys, palitan natin. Guys, after natin mapalitan guys, yung ating driver controller ng ating PEX, yung 1 volt or 0.9 volt, check natin guys kung meron na tayong voltage sa pin number 1, yung nagpo-provide ng P-good. Ayun guys, meron tayo ng 1.8 volt. Good. Meron ba tayong enable? Of course meron tayong 1.2. Dapat guys, meron na rin tayo rito 1 volt. Ayun guys, 0.9 volt. Meron na tayo. Good. Try natin i-test guys. Guys, try natin i-test yung ating palette RTX 3060. So, power on. Magkaka-display ba guys? So, wala pa rin display. Yun to. Yun, power ulit. Yun guys, nag-display na. Good. Nag-display na siya guys. Okay. Try natin baka minute guys. And guys, na GU-Tech naman siya, NVIDIA GeForce RTX 3060 guys. Yan po yung ating tinetest po ngayon. Okay, meron siyang memory size na 12,288 MB. Bali, 12 gig po siya guys. Okay. Try natin siya i-test guys ng Bali Benchmark. Yan guys. Ito yung ating unit guys. Naka-salpak mo siya dyan for testing. So far so good guys. Naglo-load na siya ng Windows. Isa po sa good, ano po yun at nadidetect siya. Try natin guys mag-test ng Bali Benchmark. Ito guys. Ano natin guys. Try natin Extreme HD kagad. Ang ating temperature ay tignan natin yung temperature natin guys. So, tignan natin yung temperature natin guys. Okay, temperature ay 49.8 ang ating temperature guys. 47.8. Ayan guys, try lang natin. So yun guys, okay good. Natapos natin yung ating test. So ito yung ating unit guys, GeForce RTX 3060 na palette po guys. So try natin check guys yung yung kanyang temperature. So, ang temperature natin guys ay 52.54. Ayan, 53. Nag-down siya sa 53 saka 52. Nagiging 51. So, 50 na guys. 50 yung ating temperature. Bumababa siya. So, ito yung tinest natin guys. Tumatakbo pa rin. Okay. So,
Ayan guys, try natin siguro siyang i-games guys. Pero try ko kung mayroon pa tayong time. Ito po yung ating PC. So, try natin mag-games guys. Dota 2. Try natin mag-games guys. Ito yung unit natin guys. Okay. Guys, pakita ko sa inyo, nakasetting tayo ng ang ating setting ay pinaka best dock. Naka high resolution po siya. Yung pinaka todo na yan guys. Okay. So yun guys, almost 38 minutes yung games. So yun guys, 38 minutes yung ating games. Pumasa na siya guys. Good. So that's it guys. Thank you very much for your watching guys. God bless. Bye bye you.